Magtatanim kami na mais na puti, kaya ayan, magpapatubig na kami para makapagparotor na. Bali lahat ho ng iyan ay 1 hectare. Tangan ho kasi basa yung lupa para pinuho yung ating pagtatanim. Nag-harvest din ho ako ng aking tanim na siling lobyo. Kinabukasan, ayan, magtatanim na kami ng ating mais. 6 na kilo ho yung amin tinanim. Nagluto na din ho ako ng amin pananghalian na masarap na Bicol Express. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako sa aking buhay probinsya. Ngayon araw ay magpapatubig ho kami nung aming tataniman na mais. Kaya ayan, yung patubig ho ay nilipat namin din sa kabila. Na maikabit na namin ay sinubukan na namin siyang paandarin. Dahil matagal-tagal din hindi nagamit iyan. Kaya nung unang labas ng tubig ay medyo may kadumihan. Maya-maya lang naman ay lilinaw na din iyan mga katrops. Lilinisin lang niyan yung mga dumi doon sa ilalim. Ando pala sa ibabaw ng tubig. At nung okay na at maganda na yung buga ng tubig mga katrops, kakalmahan na natin yung paglabas ng tubig. Ihinaan na natin yung patubig. 1 hectare din ho yung ating patutubigan mga katrops. Tingin ko lang ho ay mga 2 hanggang 3 araw yan matatapos. Kaya nung umaga at nalipat na namin yung patubig ay nag-start na kami magdilig ng lupa. Yan pala yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan yung naroto. Para mas maging pino ho yung lupa ay gagawin ho diyan ay amin ho siyang patutubigan. Tapos patutuyuin lang na isang araw saka rorotorin ulit ng panibagong rotor. Kaya amin po muna tatapusin yung pagpapatubig para sa susunod na araw ay mapoporotor na natin, makakapagtanim na tayo ng mais. Pagdating ng hapon mga katrops, kung mapapansin nyo, medyo may kalahatian na yung ating napapatubigan. Kalahati na lang yung hindi, bukas na yun. Bali ang lahat ay 2 days lang namin napatubigan. Tapos kinabukasan, ayan, medyo umaraw na, parorotor na natin yan. Mapapansin nyo mga katrops, yung lupa ay tuyo na. Bali ibabaw lang naman yung tuyo diyan. Yun ho namang ilalim ng lupang yan ay basa pa. Kaya kung mapapansin nyo, nung nadaanan na ho siya ng rotor, ay lalabas na yung basang lupa. Para makuha ho natin yung sa mais mga katrops, yung pinong lupa o durog, ang ginagawa ho namin diyan ay paparotor po namin iyan nung may madumo palaang. Tapos patutuyuin yung damo. Tapos aantayin natin yung ulan dahil summer ho ngayon ay hindi naman uulan. Kaya patutubigan natin. Pagkatapos magpatubig ay parorotor ulit natin ang pangalawa. At ito na nga yung pangalawang rotor. Kung mapapansin nyo mga katrops, okay na yung lupa, nadurog na. Pwede na siyang taniman ng pangmais. Kung mapapansin nyo mga katrops, pag may nagtatraktora o may nagro-rotor ay naglalapitan ho yung tagak. Doon ho kasi sila kumukuha ng kanilang makakain. Gawa ng mga insekto ay naglalabasan. Mapa-vegetable man yan o palay ay basta't may nagro-rotor o may nagtatrabaho doon, yan, lapitan sila para may makain. Medyo kakaiba na nga yung mga tagak ngayon dahil meron na silang kulay na kulay brown. Dati ay puro puti lang, ngayon may brown na. Ano kaya lahin tagak yan mga katroops? Habang nagpaparotor tayo, ako naman ho mga katroops ay mag-harvest muna ng ating siling lobyo. Hapon na nga iyan, ako'y magkakape muna bago mag-harvest. Pampalakas, pampagising. Nung nakapagpahangin at nakahigop na ng masarap na kapeng barako, ayan, mag-i-start na akong mag-harvest niting sili. Madami na mapupula kaya makakapagluto tayo diyan ng ating lulutuin na chili garlic dahil oil. Hapon na hindi na tayo makapagluto ng chili garlic oil. Bukas na tayo magluluto niyan. Sa pag-harvest ng siling lobyo ay talagang tiyagaan mga katrops dahil medyo may katagalan bago mo mapitas lahat. Bago ka maka1 kilong ma-harvest, siguro mga 20 to 30 minutes mo yan pipitasin. Pag nga kayo nagutom habang nag-harvest, hindi mo siya pwedeng papakin. Di tulad ng melon ay pag kayo nagutom habang nag-harvest ay pwede kang kumain. Dahil hapon na nga ako nakapag-harvest na yung siling lobyo ay nabot na tayo ng dilim. Medyo may kainitan pa nga. Naubos ko pa nga yung 1 litro dalang tubig na malamig. Pag talaga nakakakita ko niyang madaming sili, talaga naman ay kasarap ilagay sa sausawan o kaya sa suka, ibababad. Natapos na nga kahapon yung pagro-rotor ng ating tataniman na mais. Kaya kinabukasan naman ngayon araw ay inaararo na nila itay. Bali 2 ho sila nag-aararo. Di kasi pwede isa diyan para ho sabay-sabay yung pagtatanim, sabay-sabay din ho siyang haharbisin. Kaya pinagtulungan na nila. Di kasi kakayanin ng kalabaw nung isang straight. Kailangan may tupog muna sa kanyang tubugan para makapagpahinga. At nung makapagpahinga na, ayan, sasabak ulit yan para makaararo na ng lupa. Bali ang nakahandang buto sa atin mga katrops ay 6 na kilo na sweet pearl na mais. Yun hong sweet pearl na mais na yun mga katrops. Yun ho yung kulay puti. Favorite kong mais kesa doon sa dilaw. Mas masarap kasi itong puti. Ay lasang-lasa mo talaga yung pagkakamais niya. Masarap din naman yung dilaw lalo na't pag bagong harvest ay pag naglaga ka nun kabango. Yan pala yung variety ng aking tinanim na mais. Medyo may kamahalan din ho yung bawat 1 kilo ng buto niyan mga katrops. Kaya di yan pala ang talaga sa buto ay talagang gagastos ka na. Bago ka makapag-start magtanim ay medyo may kalakihan din talaga yung puhunan. Gawa din sa pagro-roto
Dalawang ulit ho yung tatraktorahin o rorotorin. Tapos buto naman di doon pa lang talagang kalaki na ng iyong mailalabas. Dahil magtatanghalian na, ayan, syempre kailangan natin kumain. Kaya magluluto na ako ng ating masarap na pananghalian. Kaya maghahanda na at mag-i-slice na diyan ng sibuyas at bawang. Mabilisan lang. Nag-harvest din pala ako ng siling panigang ko mga katrops. Kaya ang aking lulutuin ngayon ay Bicol Express. I-slice ko lang ho siya ng sisig. Masarap ho yung lutong yan, lalo na't pag maanghang. Tapos merong bagoong. Ay isadya naman talagang taob na naman ang kardero. Hindi na rin pala ako nahihirapan maghanap ng papatungan niyang aking sangkalan. Gawa na nakapaggawa na tayo ng table diyan kahapon. Kaya yan, nabinyagan siya ngayon. Saka yung ating cabinet. Sa pag-i-slice nga ay hindi na gumagalaw at pantay na kasi yung ating pinagpapatungan. Ay sa pagkakaanghang ng siling yan, lalo't ng unang harvest, sinasabi sa iyo ay talaga mapapasarap ang kain mo. Natapos ko pala yung ating cabinet sa kayang table ng 2 araw kasama na yung bubong doon sa ating sa hanging cabinet. Pag uulan ay titignan natin kung saan tumutulo diyan. At kung meron man, doon pa lang tayo maglalagay ng bulkasil para hindi naman tumatagas sa cabinet yung ating ginawang. Yan pa nga sa ilalim ng ating lutuan. Diyan pa nga nangingitlog yung manok. Sadyang pagkakasarap kumuha ng langis bago na yung ating cabinet. Mas pinaganda at mas pinatibay pa. Ayan, naglagay na ako ng langis diyan sa ating pamalakasan talyase. Naggisa na ako ng sibuyas, bawang, sili. Sinama ko na sa gisa yung siling labyo para mas maanghang na. Nauna ko pang igisa yung sibuyas at bawang. Nakakalimutan ko, dapat uunahin ko nga pala munang ipirito o igisa yung karne ng baboy. At pag naggigisa ako noon ay talagang nilalagyan ko siya ng asin para magkalasa na din yung karne. Tapos isusunod ko na ho diyan yung bagoong pag golden brown na. Maganda yung pagkakagawa ng ating lutuan kaya talaga yung apoy niya ay sobrang lakas. Ako lang naman na mahina sa iyo. Biro lang Nung magisa na mga katrops, nilagay ko na ho yung gata. Isusunod ko na din yung sili mga katrops pagka ho ay malambot na yung karne ng baboy. Tapos susunod na titimplahan na natin siya ng paminta at saka ho pampalasa. Pag nga pala ako nagluluto niyang Bicol Express, ang gusto ko diyan yung naiiga na, yung lumalabas na yung kanyang langis, ay sinasabi sa iyo ay kahit bahaw ay tataob. At pag ganyan na yung Bicol Express, alam na, kainan na. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay ang masarap na Bicol Express na maanghang-anghang. Diyan pala ang sa unang subo, talaga mapapalablab ka na. Lalo na ho't pag mahilig ka sa maanghang, ay sadya naman talaga mapaparami ang iyong kain. Ganyan yung ulam na masarap kainin lalo na't pagpagod ka sa trabahong bukid. Kakakain ay sabay hihiga sa duyan ay malamang tulog. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!